Hello, hello! Maayong adlaw! For today's ganap nga, samahan niyo kami, kwento ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa amin sa Canada. Pauwi na ako neto. It's around 7 o'clock in the morning from a night shift. Yan, ganda-gandahan na naman siya ko. Dito nga, nag-abang na ako sa aking bus at ayan na nga, parating na yung bus ko. First bus siya. Dalawang bus kasi sasakyan ko bago ako makauwi sa amin. At ito nga, naglalakad na ako papunta sa aking second bus at nandyan na siya agad. Express siya, kaya ito, naglalakad ako. Bumaba ako sa intersection at maglalakad pa ako papunta sa amin. Nagmamadali akong maglakad nito kasi ang buong akala kong malilate na si Bria. Igagayak pa kasi siya ng baon niya. Ayun, March break pala, so 1 week pala silang walang pasok. At ito nga yung kinahapunan na ng araw na to. Ang ganda ng araw, ang ganda ng panahon. So lumabas kami. Ayan, nag-iinarte yung panganay ko dyan dahil gusto niyang magbike. Pero dahil nga sira yung bike, hindi ko siya pinagbike. At baliktad pa nga yung shoes niya dito. Diyos mio naman, biyang. Laging ganyan kahit sa school siya. Susunduin ko siya from school niya. Laging baliktad yung shoes niya. Pero paano gagawin? Bata yan. So, hayaan lang natin siya. Iba kasi dito sa school, hayaan silang magsuot or magtanggal sarili nila. Yung parang pinapalaki talaga yung mga bata ditong independent. Yung sanay sila sa sarili nilang sikap, ganyan. At maaga rin yung uwi ngayon ni Mr. Kaya, ayan, sinundo namin sa kanto. At inaya namin siya, maglakad-lakad kami kasi nga maganda yung panahon ngayon. At yun nga, naglakad-lakad kami nito, pauwi naman sa bahay. Inikot-ikot lang namin yung kanto kasi nga, ang ganda, ang sarap magpa-araw. Ngayon lang din kami ulit nakalabas kasi nga, dahil maganda yung araw. Pag malamig kasi talagang kukulong lang kami sa bahay. Kakatamad kasing lumabas pagka sobrang lamig. Ito nga, umuwi muna kami saglit ng bahay, ay nakita ng panganay ko yung bike niya, nakuha niya na mismo, pero sinasabi ko nga sa kanya, sira na nga yung kadena kaya tatapon na namin yan. Meron naman siyang bagong bike pero hindi lang namin pa na-assemble, bigay ng nangni niya ng Pasko. Hindi lang muna na-assemble dahil nga malamig, siguro sa summer assemble na namin yun. Di rin kasi maintindihan yung panahon ngayon. Minsan aaraw ng buong maghapon or isang linggo. Hindi ganun kalamig. Tapos biglang uulan. Biglang mag-i-snow na naman. Ganyan. Unlike nung nakaraang taon, talagang yung snow tuloy-tuloy. Hindi kagaya ngayon. At ramdam na rin namin yung magsa-summer na. Kasi ito nga, 7 o'clock na to ng gabi. Di ba pag 7 o'clock ng gabi, madilim na. Eto maliwanag pa siya, kaya alam kong magsa-summer na. Ilang months na lang summer na. Dahil maganda nga yung panahon at maaga rin umuwi si Javi at wala rin akong work niyan. So, nilabas at pinasyal namin yung mga bata. Ikot-ikot lang around sa amin, sa kanto, ganyan. Dito nga banda, mayroong convenience store. May bibilhin daw muna saglit yung daddy nila at ayan, babalik na ulit kami sa amin. Na kami saglit sa bahay at magpapalit ng stroller sasakyan ng mga bata. Bigla kasing naisip namin na kumain kami sa labas dahil nga ngayon lang ulit kami nagkakaanahan ng schedule ni Mr. Maganda rin naman yung panahon. Why not, diba? At dito nga, nagulat ako, in English ako ng anak ko. Diyos ko naman anak, sa work na dumudugo na yung ilong ko. Ikaw ba naman, ini-English mo pa rin ako? Oh my God, be, wala ka pa isang taon sa school, lang ka na. Pero ayos na rin yun. Nung una nga, nagda-doubt ako baka ako hindi niya agad ma-adapt yung language dito sa Canada at baka ako mabully siya dahil nga bago lang kami dito. Baka ako hindi niya maintindihan yung mga kaklase niya. Pero, ayan, proud na proud ako sa'yo, baby. Dati kasi karga-karga at natatakot akong lumalayo yan sa akin. Pero ngayon, kung saan ang pumupunta sa school. Napag-iiwanan na sa school. Akala ko dati pag pumasok siya sa school, iiyak siya. Hindi siya magpapaiwan. Pero ayan, mo naman, napaka-energetic. Masaya at natutuwa lang talaga ako dahil may mga anak akong lumaking walang sakitin. At higit sa lahat, napaka-jolly. Yung hindi mahihain. Kasi kagaya ng nanay nila, sobrang napaka-mahihain. Mahihain daw. Charis! At itong bunso ko naman, ayan, kita niyo yung labi niya. Pumutok dahil kapag tinopak talagang napakatindi, inuuntog yung ulo. At ito ang pinipindot ko, ito yung stop button kapag gusto mo nang bumaba. At dito nga, sobrang na-appreciate ko yung sunset. Napakaganda. Minsan ko lang kasi nakikita yung ganito dahil nga panggabi lang ako lagi lumalabas.
Sobrang dilim na noon, wala na akong makita ganito. Nakarating na kami sa Samgyeopsal. Huling kain ata namin nito last year pa eh. Ngayon lang ulit. At ginabi na nga kami. Medyo malamig-lamig na. Pero carry pa rin naman. Mahangin lang kasi kaya lumalamig. Ayaw magpababa ni Bunso. Kaya si panganay naman nakasakay sa stroller ngayon. And in-enjoy ko na lang yung moment na ganito kasi minsan madalang lang talaga kami lumalabas dahil nga malamig. Siguro sa summer, madalas-dalas na. Sana naman, manifesting. Paano ba yan? Sa susunod ulit. Babush!